of the nation. Sinubukan pang umiwas ng kotseng yan pero sumulpok pa rin ang kasalubong nitong motorsiklo. Sa CCTV, makikitang kinaina ng motorsiklo ang linya ng kotse bago ang banggaan. Bahagyang tumilapon ng mga sakay ng motor. Sugatan ng rider at kanyang angkas na dinala sa ospital. Nangyari yan sa Tabaco, Albay. Kahit nagbayad na ng ransom na aabot sa halos 100 million pesos sa mga kidnapper, pinatay pa rin ng isang Chinese businessman at kanyang driver. Natagpuan silang nakasilid sa bag makalipas ang halos 2 linggo mula noong mawala. Yan ang report ni June Veneracion. Natagpuan sa gilid ng kalsada sa barangay Macabud sa Rodriguez, Rizal ang mga nylon bag na ito. Nang buksan, tumambad ang bangkay ng 2 lalaki na nakasuot lang ng underwear. Baluktot siya, tapos nakatali yung kamay, naka-tape. Pagkatapos, inilagay siya sa parang bag na, ano ba tawag doon, parang buli. Parang yung bag na plastic, pinagdugtong yung nylon. Ganun yung nakita sa kanya. Tapos yung isa katabi niya rin. Kinilala ang mga biktima na sina Anson Ke o kilala ring Anson Tan, isang Chinese businessman, at kanyang driver na si Armani Pabilio. Huli silang nakitang buhay noong March 29 ng hapon habang paalis ng opisina ni Ke sa Valenzuela. March 30 naman nang humingi ng saklolo ang pamilya ni Ke sa PNP Anti-Kidnapping Group. Sabi ng isang source, 3 beses nagbigay ng ransom payment ang pamilya ng biktima sa mga kidnapper na ang kabuang halaga ay umabot sa halos 100 million pesos. Pero sa kabila nito, pinatay pa rin ang biktima at kanyang driver. Sabi ng PNP, hindi ito ordinaryong kidnapping. There were signs of bruises and some body injuries po doon po at meron din pong sign ng strangulation po. Na-recover naman itong Bartes sa barangay Bahay Toro sa Quezon City ang itim na luxury van na huling nilang sinakyan. Nasa produksyon ng bakal o steel industry ang negosyo ni Ke, pero posible umanong may kinalaman sa Pogo ang pagkidnap sa kanya. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP para makilala ang mga suspect. Part of the investigation po is the possible involvement po ng ilang mga Filipino citizen with Chinese nationals. Sa pahayag ng abogado ng pamilya Ke, sinabi nitong suportado ng misis ni Ke at kanilang mga anak ang investigasyon ng PNP-AKG para makamit ang hustisya. Ayon naman sa pulisya, humingi muna ng privacy ang pamilya. Sa datos ng PNP Anti-Kidnapping Group, 40 kidnapping cases ang naitala mula January 2024 hanggang February 2025. 10 sa kanila, mga Chinese. Kabilang dyan ang 14 na taong gulang na dinukos sa Taguig noong February 20 at naputulan pa ng daliri. January 5 naman ang dukutin ng isang negosyante sa Quezon City, saka pinatay at isinilid pa sa drum. Yung mga kaibigan po natin sa Chinese community and other businessman, Filipino, talagang natatakot sila, nababahala. Ang tanong, who is next? Sa isang pahayag, nanawagan ng Chinese community ng agaran at malinaw na aksyon para mapanagot ang mga sangkot sa kidnapping. Inalis naman sa pwesto ang kakapromote pa lang na si Police Brigadier General Elmer Ragay ng PNP-AKG. As to the reason, ito lang po ang pinapasabi ni Chief. He is not satisfied with the performance. That's why he was relieved and replaced. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan sa pamamaril si Kerwin Espinosa sa gitna ng kanyang pangangampanya sa pagkaalkalde ng Albuera Leyte ngayong hapon. Sa report ng PNP, sugatan din ng kapatid ni Espinosa na si Mariel Espinosa Marinay na tumatakbo sa pagka-vice mayor. Gayon din ng isang menor de edad. Nagtago umano ang salarin sa kisame ng stage at binaril si Espinosa mula sa likuran. Tinamaan ang kanyang kanang balikat. Tinutugis na ng pulisya ang gunman. Kinondena ng COMELEC ang pamamaril kay Espinosa at sinabing dapat agad matukoy ang salarin. Isang buntis ang pinatay sa saksak at itinapon sa basurahan sa Tondo, Maynila. Suspect ang kanyang live-in partner. May report si Jomer Apresto. Duguan at nakahandusay sa basurahan ang matagpuan ng 5 buwang buntis sa Tondo, Maynila. Sabi ng barangay, sinubukan siyang isugod sa ospital pero di na umabot ng buhay.
Nakita sa CCTV na ang nagtapon sa 28 anyos na buntis ay tricycle driver na live-in partner pala niya. Sa follow-up operation, natuntun sa Baliwag, Bulacan ang sospek kasama ang kanyang 2 taong gulang na anak. Lumalabas sa investigasyon na posibleng pinagsasaksak ng sospek ang biktima sa loob ng tricycle habang kasama ang kanyang anak. Sabi nila may kasama rin anak. Sa salaysay ng sospek sa mga pulis, pinagdududahan niya raw ang biktima na may ibang lalaki kaya napatay niya ito. Ilang oras bago patayin ang kinakasamang buntis, nakausap pa ng kagawad ang sospek. Inireklamo kasi siya ng sarili niyang ina dahil sa pang-aaway umano sa kanyang kapatid. Dati na ring labas-pasok sa kulungan ng sospek dahil sa iba't ibang kaso. Problema sa barangay talaga eh. Kaya nung nakapanood ko nga, sabi nga may nakita ng babae ron patay. Kako si yan. Kinumpirma rin ng pulisya ang sinabi ng barangay na sangkot din ang sospek sa hostage taking sa Recto Avenue noong Pebrero. Maharap sa reklamong murder ang sospek. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. DFA kinumpirmang may isa pang Pilipinong namatay sa magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar noong March 28. Naipagbigay alam na raw nila ito sa pamilya ng biktima. 2 Pinoy na ang kumpirmadong patay sa insidente. Mga pantalan at paliparan, ininspeksyon ng DOTR para sa inaasahang dagsa ng pasahero ngayong Semana Santa. Pinatututukan ni Transportation Secretary Vince Dizon ang overloading sa pantalan pati ang mahabang pila sa NAIA terminals. Pagpataw ng Amerika sa dagdag taripa sa mga ini-import mula sa ibang bansa maliban sa China, pansamantalang ipinatigil sa loob ng 70 araw ni US President Donald Trump. 10% lang muna ang ipapataw sa lahat ng bansa. Pero sa China, itinaas pa ang taripa sa 125%. Dahil sa mainit na panahon, face-to-face classes mula kindergarten hanggang senior high school sa lahat ng pampublikong paaralan sa Quezon City, suspendido bukas. Ipapatupad muna ang synchronous at asynchronous mode of learning. Darlene Kai nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinagpapaliwanag ng COMELEC ang isang gubernatorial candidate sa Nueva Ecija na nagsabing walang talo ang kanyang kaalyado sa kalabang may cancer. Walang talo yung kalabang mayor ng aking mayor dahil nasa hospital na po yung kalaban namin. Hindi ko po pinabaril. May sakit po na, ano yun? Type, ano na sakit? Sa kidney. Bypass kidney, okay. stage 5, cancer. Hindi po cancer, stage 5. Cancer na rin! Kaya hindi na po makapangampanya. May cancer na nga yung tao, kung yan may totoo na may cancer, kinakailangan pa ba natin i-degrade yung tao sa pamamagitan ng entablado sa isang kampanya? Very clear po yun sa atin. Discrimination against persons with disabilities. Inisyuhan ng show cause order si Virgilio Bote dahil sa kanyang talumpati noong April 3. Pinagpapaliwanag siya ng COMELEC kung bakit hindi siya dapat ma-disqualify. Hindi naman binanggit kung sino ang tinutukoy ni Bote. Sabi pa ng COMELEC, bagamat pinapayagan ng negative campaigning base sa Omnibus Election Code, may limitasyon ito. Itinuturing din daw na sensitive information ang health status ng isang tao na pinoprotektahan ng data privacy law. Nusubukan ng GMA Integrated News na makuhanan ng pahayag si Bote. 32 days bago ang eleksyon 2025, patuloy sa paglatag ng kanilang plataporma at advokasya ang mga tumatakbo sa pagkasenador. May report si Oscar Oida. Pag-alis ng tax sa overtime at bonus ang isa sa isusulong ni Mayor Abby Binay. Plataporma sa transportasyon ang isa sa binigyang diin ni Representative Bonifacio Busita. Pagbaba ng presyo ng basic goods ang ipinangako ni Representative Arlene Brosas. Si Representative Franz Castro bumisita sa palengke ng Calapan. Abot kayang pabahay ang naisutukan ni David D'Angelo. Nakipagdialogo sa mga local leaders sa Bulacan si Angelo De Alban. Pagtaas ng sahod ang binigyang diin ni Attorney Luke Espiritu. Reforma sa PhilHealth ang isa sa mga binigyang pansin ni Senator Bongo. Nag-motorcade sa iba't ibang bahagi ng Bicol si Attorney J.V. Hinlo. Planong ibalik ni Manny Pacquiao ang programang Botika sa Barangay.
Libreng almusal program para sa kabataan ang isinusulong ni Kiko Pangilinan. Pagpapalakas ng maritime defense ang ipinaglalaban ni Ariel Quirobin. Nangampanya si Ben Tulfo sa Zamboanga del Sur. Suporta sa mga magsasaka at mangingisda ang idiniin ni Benhur Abalos. Libre at dekalidad na health services ang isang advokasya ni Nurse Alin Andamo. Benepisyo para sa barangay health workers at tanod ang isinusulong ni Bam Aquino. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. All-out support kay David Licauco si Barbie Forteza na present sa red carpet premiere ng kapuso comedy film na Samahan ng Mga Makasalanan. Thankful ang pambansang Ginoo sa presence ng other half ng Team Barda. Kaya naman todo kilig ang fans na dumagsa sa isang mall sa Cubao, Quezon City. Full force sa red carpet ang cast ng movie. Para kay David, perfect ang pelikula na nakasentro sa prinsipyo at paniniwala. Mapapanood na ang Samahan ng Mga Makasalanan simula sa Black Saturday, April 19. Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magandang fasad, half-orange dome, at mga stained glass windows. Ilan lang yan sa mga natatanging feature ng Manila Cathedral. Pero meron pa raw matutuklasan sa loob ng unang katedral sa Pilipinas. Tuwing mahal na araw, isa itong Manila Cathedral sa mga dinarayo ng mga pilgrims para magbisita iglesia. Pero lingid sa kalaman ng ilan, narito yung relic ng totoong krus kung saan ipinako si Jesus. Itong mismong nasa gitnang to, talaga po, oh my God, we're so blessed na mahawakan at makita yan. Ang relic na ito na inilagay sa Jubilee Cross, iniregalo raw ng dating pari sa Maynila na si Father Henner Geronimo. Makikita ho nila na they are strips of wood from the true cross of Jesus. Ang Manila Cathedral o Minor Basilica of the Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception ay natatanging simbahan sa Pilipinas na iniangat sa ranggong basilika ng Santo Papa at ngayon St. John Paul II noong 1981 na siya rin palang magiging tahanan ng kanyang dugo. Ang dugo ni Pope John Paul II na nakalagay sa maliit na bote ay itinuturing na first-class relic ng simbahan. Mapalad kaming masilayan ito. Vial blood na nanggaling po sa kanyang personal secretary. Naging regalo kay Cardinal Chito Tagle, and in turn, Cardinal Chito Tagle entrusted the relic to the Manila Cathedral. Hindi man ito regular na inilalabas para sa veneration. Ipinapahiram naman daw ito sa Catholic community, simbahan at youth movements. May crypt o libingan din sa ilalim ng simbahan kung saan nakahimlay ang 4 na dating arsobispo ng Maynila. Ginawa ang crypt bilang pagkilala sa kanilang malaking kontribusyon at pagpapastol sa simbahan. Dahil sa angking ganda at makabuluhang kasaysayan nito, tama lang natawagin ang Manila Cathedral bilang Mother of all Churches, Cathedral and Basilica sa buong Pilipinas. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malapit lang sa Metro Manila kaya sakto sa quick summer getaway ang isang ilog sa Norzagaray, Bulacan na ang ganda, malapalawan. G tayo dyan sa report ni Mark Salazar. Habang may buhay, may pag-cliff diving. Habang may buhay, may pag-swimming, bamboo rafting, boat riding, at overnight camping. Marami ang activity sa Maramo River ng Norzagaray, Bulacan. Kaya habang buhay na buhay ang summer vibes, pasyalan na ito at lalo't almost 2 hours away lang naman from the metro. Tawag nga nila dito Little Palawan dahil sa kahawig na rock formations, crystal clear waters at nature-rific scenery.
Budget-friendly dahil 70 pesos lang ang entrance fee na may kasama ng life vest, 20 pesos naman ang environmental fee. Pwedeng maglakad papunta sa mismong ilog. Iba yung ingat lang dahil may ilang madaraanang mabato. Kung gusto, extra adventure ang 4x4 ride. Sa dami ng pwedeng gawin, talagang masusulit ang tanawin. At swak sa mga magbabarkada na game sa malapitang gala. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.